Madam Chair, obviously itong ng basto sa Senado ay wala pa ring konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa prints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Guawa Ping at si Alice Go ay iisang tao? Miss Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta alam ko po, ako po si Alice Go po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi niyong safety niyo mamaya. Pero ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity niyo, bawat tanong namin ay pagkakataon sa'yo magsabi na ng totoo at wag nang magsinungaling sa komiteng ito. Miss Alice. Chair? Short interjection. Yes, Senator Roy, for one related question. May I ask from the chair kung pwede natin ipaklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya? Para maklaro tayo kasi kung palagi siya mag-invoke ng safety, hindi natin alam kung anong safety na sabi. Kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Death threat po. May Sino death threat. nag-threat? Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you May discuss death it in threat po. public? The people ought to know about may, it. May death threat po na may Sino ang nagbabanta sa'yo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death threat po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam, Yes, then, Miss Alice, nung nakita kayo ni Secretary Abalos, ang una mong sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako, Sec, may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa'yo? sagutin mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Opo, Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Kasi nga po, may safety problem nga po ako. Madam Chair, that answer is unacceptable as far It was unacceptable, Senator. Pero parang sasagutin na. yung committee sa kanyang safety pag ganun. Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo, hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Miss Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna. Sen, gustong-gusto ko po din i-discuss po sa inyo at humihingi din po ako ng pasensya po sa inyo. Natatakot din po talaga na i-disclose po sa public. Kahit i-disclose mo sa amin through an executive session, katulad nga ni sinabi ni Senator Coco, malalaman din niya. Ngayon sabihin mo sa amin, sino yung source? Opo, Sen, ang understanding ko po, pagka sinabi ko po sa inyo sa executive session po, hindi po lalabas. Kasi nagwo-worry po ako sa sarili ko. Ganun din yun. Sabihin mo sa amin. Sen, ako po kasi, ang Senate hearing po natatapos, pero natatakot po kasi ako sa magiging buhay ko. Ano ka tinatakot nung kausap mo sa telepono? How Sen, do you threaten? ko po muna i-discuss po sa public po. No. Opo. Pasensya Pasensya na po talaga, Sen. How were you threatened? Yun lang tanong ko, how were you threatened? Hindi ko po siya may discuss po sa public po, Sen. Pasensya na po talaga. Talaga makukulong ka. Madam Chair, if just in case the court
will allow the Senate to be detained here, I would like to raise this motion to immediately commit her at the Pasay City Jail. Salamat, Senate President Pro Tempore. Before that matter will be deliberated, we have a pending citation in contempt by the chair, seconded by Sen Joel. And so Alice, one last chance dito sa ipinapakita namin ulit na passport, age ng passport mo. Sagutin mo yung tanong ni Sen Coco, ikaw ba ito? Madam Chair, ako po si Alice ko po. No, hindi yan ang tanong ko sa inyo. Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport. Kayo ba yan sa photo na yan? At asking yung pangalan nyo. Alam na namin, go hopping. Ito ba ay ikaw? Madam Chair, meron pong pending case po sa akin po. Lahat You answer. All right, you are not taking the many one last chances na binibigay ng committee ito sa iyo. You are denying your identity as Guo Huaping. So may I Madam Chair, return to Major- yes, Minority She was Leader. trying to invoke something. What are you invoking? For your refusal to answer, what are you invoking? may pending cases na po kasi sa akin sa court po. Ang understanding ko po, lahat po ng sasabihin ko po dito may incriminating my own self po. Okay, this Ayan. one. Ito, saan ito maka-incriminate? What particular case? Kailangan may, kailangan may particularity. Hindi Opo. pwedeng wala. Opo, may final po sa akin sa citizenship po na issue po sa court po. Citizenship. I think there is 7 pending cases po sa korte po ngayon. No, Isa na po dyan yung citizenship po. Hindi kasi kunyari may kaso ka ng estapa, hindi naman connected sa estapa yan. So hindi mo pwede sabihin may kaso ko sa korte. You have to specify. Saan ka ma-incriminate na ang sagot mo magagamit to prove your guilt sa isang criminal case? Which one? Sen, pasensya na po. Mali po pala yung nasabi ko po kanina, di pala citizenship. Ang dapat po pala COMELEC po. Comelec, May na-file na po na pending case po sa COMELEC po. material misrepresentation case, siguro criminal case. Yes po, criminal case po. Okay. At bakit related ito? Yan lang po yung alam ko po na may pending cases po sa COMELEC po. But actually, Madam Chair, this appears to be a document issued by the People's Republic of China. I'm requesting for that ACR. Yung atin, the Philippine form. Philippine form accomplished by a child supposed to be, but a child with consciousness already. Who happens to be the younger Alice Go, yun yung theory ninyo. Pero gusto ko ipakita natin sa kanya. Comsec, pwede ba nating i-flash ulit yung ACR na yon at ipakita ulit kay Alice Guo? Madam Chair. Yes, Sen. Rafi. Unrelated question. Yes, noong August 27, 2024 hearing, page 141 of the transcript, inamin ni Sheila Goo na meron 2 passport si Alice Goo. So that means dual citizen siya? Chinese and Filipino? Alright, salamat Sen. Rafi sa pagpapaalala. So dual citizen pala kayo kahit sa pagkaalam ni Ms. Sheila Goo sa paalala ni Sen. Rafi. And in fact, alam niyo ba na hindi pinapayagan ng dual citizenship sa China? Dito lang sa Pilipinas meron na ganyan. Pero sa China, bawal yun eh. And yet, you have both Filipino and Chinese passports sa testimonya ni Sheila Goo. Madam Chair, I have only 1 Filipino passport po. Yes, you have only 1 Filipino passport, but you had a Chinese passport. Wala po akong Chinese passport po. Okay, Comsec, pwede natin ipakita yung hinihingi naming ACR before we act on we finalize the motion of the chair seconded by Sen. Joel. Okay, so baka pwedeng, yan na ba yung pinakamalaki? Alright, so ito po ang ACR for... Hindi na yan musmus na bata, di ba? May consciousness na yung nakalitrato dyan eh. O yan ang tanong natin kay Alice Guo. Alice, naalala mo na in-accomplish mo yung form na yan, na nag-fingerprint ka pa voluntarily dyan, linagay mo. Naalala mo o hindi?
Sen, wala po ako naalala na ganun na dokumento po ginawa. Okay. Ang incredulous man mo. Pati yung tagman niya dyan, looks like yung tagman niya sa iba pang mga dokumento. That's it, Madam Chair. That all convinces me of the lying. So, I think tapos na po yung ano nyo eh. Na-declare nyo na siya in contempt eh. Nag-elaborate lang naman ako na ano, tapos na po na-declare nyo na po siya on the lying pa ito, not on the refusal to answer dun sa death threat. So, sorry, Alice, ako, I gave you a chance. You mean to say, pati yung paglalagay ng fingerprint mo ron, hindi mo naalala. So, medyo, ano na po yun, medyo, too difficult to, masyado nang mahirap paniwalaan na, paano, tulog ka, kinuha ang fingerprints mo, pinilit ka. I mean, it's too much. But, hindi na po sanggol yung naandun sa litrato. So, with that, Mr. Chair, it puts to rest your contempt citation of the resource person. Thank you. Madam Chair. Isa lang, Madam Chair, if I may. Salamat kaayo, Mayno. SP Pro Temp, Jigoy, nag-return Pam-mark ka dyan. Ilang taon ka? Sen, wala pa ako maalala na nag-thumbprint po ako niyan. Eh, tam-mark ba niyan? Hindi mo maalala na nag-tam-mark ka? Ilang taon ka nung nag-tam-mark ka dyan? Siguro, you do not know how old were you? Wala pa ako naalala, Sen, na may ginawa pa akong thumbmark po sa ganung papel po. May pirma ba yan? May pirma? May pirma. Did you sign it? Pro Temp. Did you sign it? Wala ka rin maalala na pinirmahan mo? Ha? Wala po. Sa ACR. Pirma mo ba yan? Punta natin ulit yung ACR. Pirma mo. Yes, ipakita natin yung kaninang ACR form, yung may photo, fingerprints at saka pirma. Oh, yan. May signature. Is that your signature? Oo. So, ang pinapakita natin, yung fingerprints ni Alice Go, pero nung kinumpara ng NBI dun sa fingerprints ni Glenn Huaping, identical, matched po. Teka muna pala. Madam Chair. Let her answer. Is that your signature, Alice? Pati. Doon sa under po ng picture po, signature ko po yun, pero hindi ko po alam paano nangyari po yun. Paano hindi mo alam paano nangyari yun? Hindi ko po talaga alam, Sen. Hindi mo alam na pinirmahan mo, pirma mo yan? Sen, hindi po, wala pa akong pinirmahan po ng ganung dokumento, pero signature ko po siya, pero wala pa ako na pirmahan po ng ganung dokumento. Confirm mo na signature mo yan sa form na yan. Kino-confirm ko lang po, Madam Chair, yung signature po under po ng picture is my signature. But you don't remember when you signed that Wala paper? pa akong ginawa na ganun po. It is impossible to fake fingerprints. Kinonfirm mo na pirma mo yan, yung fingerprints dito at yung fingerprints dun sa dokumento ni Glenn Huaping ay na-match ng NBI. Iisang tao lamang po. Yun po yun. Okay, Madam Chair, just one. Sen Joel. So sick and tired na whether Huaping and Alice Go identical at iisa dahil convinced na po tayo dun eh. I mean, how can you doctor yung mga fingerprints, Madam Chair? So ayaw niyang sagutin yon, but overwhelming, siya ho yun, si Gua Huaping. Kaya baka dapat ang tawag natin sa kanya Gua Huaping, hindi Alice Go dahil mahirap na tawagin siyang Alice Go, hindi naman pala siya Pilipino. But let me just ask yung tinatanong kanina ni Sen Jinggoy, kilalan mo, Alice, Gua Huaping, yung tumawag sa'yo, na nagbibigay sa'yo ng death threat, kilala mo po yun. Diba? Kasi otherwise, hindi mo siya sasagutin at hindi mo kikilalanin na totoo at may bigat yung death threat sa'yo. Is that correct, Your Honor? Your Honor, isa po doon, kilala ko po. Pero i-clarify ko lang po yung nakita ko po kanina sa monitor po.
Yung signature po, akin po yung signature, pero hindi ko po alam kung bakit andyan po yung signature Hindi ko po. na ako nagtatanong No. doon. Hindi na ako nagtatanong ng guwahwaping. Hindi na ako nagtatanong kasi klarong-klaro sa akin. Hindi po pwedeng doktorin yung fingerprints mo. So ang tinatanong ko, kilala mo yung nag-death threat sa'yo, saan siya galing? Dito ba siya sa Pilipinas o sa abroad? Local po, dito po. Dito sa Pilipinas. So sa Pilipinas nanggagaling yung death threat mo. Kung sa Pilipinas nanggagaling yung death threat mo, nakita ko yung pagtatagpo ninyo ni PNP Chief tsaka ni SILG. Parang fan meet. At parang masyado kang talagang kampanting-kampante. At nung in-interview ka, ang sabi mo, kasi secured ka, you feel safe. You feel safe. Nakasama mo ang SILG at PNP Chief. Ngayon, ang tanong ko, if you feel safe, nakasama mo ang PNP Chief at saka SILG, bakit ka pa kailangan lumabas ng Pilipinas? Dahil natatakot ka sa death threat mo. Bakit hindi ka na lang lumapit o nag-report sa PNP Chief o kay SILG? Sagutin ko na po. Sa tingin ko, Yes, one more time, Miss Alice. One last time. Yes po, Madam Chair. You answer the question of Senator Joel. Sen, okay lang po, paulit po. Sorry po. Madam Chair, I hope the lawyers of Alice Go must advise their client to tell the truth. Alice, nung nakita mo si SILG at si PNP Chief, ang sabi mo, happy ka at ikaw ay masaya, kitang-kita naman yun. Walang naitago sa sambayan ng Pilipino na at is ka. Papicture ka pang di ba? So, paano mo sasabihin na natatakot ka, may death threat ka sa Pilipinas, pero kailangan mong tumakas. Kailangan mo umalis ng Pilipinas, pero sabi mo, safe ka na makita mo ang PNP Chief, SILG, pero hindi ka lumapit sa kanila, hindi ka humingi ng tulong. Hindi nga mo nga sinabi na galing dito sa Pilipinas at tumawag sa iyo ng ilang beses yung nagde-death threat sa iyo. Sen, doon sa question nyo po, dalawa po yung answer ko po dyan. One po, kaya po ako nakasmile po, yan po yung para sa akin po na pinaka-language ko po sa family, sa mga tao po nagmamahal po sa akin na Hindi yun ang tanong ko. po. Hindi yun ang tanong ko. Before we go further into this topic, para lang ma-settle itong pending issue, i-reiterate ko, no? I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. I second the motion, Madam Chair. I second the motion. Salamat, Sen JV at Sen Joel. With the motion duly seconded by Senator JV and Sen Joel, you are hereby cited in contempt. You will remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry or until you finally recognize the authority of this body and grant even a semblance of respect for the laws of this country. The committee will coordinate with any court ordering your detention, pero re-respetuhin mo ang Senado. Madam Chair. Maybe the serious person to answer my question first, Madam Chair. We will have one, Miss Alice, isang huling sagot sa puntong ito sa tanong ni Sen Joel, and then isang related na tanong kay Sen Roy, and then itutuloy ng chair yung mga tanong ko, and the majority leader as well after Sen Roy. Please answer the question of Sen Joel, Miss Alice. Sen Joel, na putol po kanina, yung first answer po, nasagot ko na po. Yung second answer naman po, I'm not even asking that first answer that you were talking about, that it's a sign to whoever your fan base is. My only question is, why didn't you go straight to PNP Chief and SILG? Why didn't you ask for police help? Because at the end of the day, ganun din pala yung gagawin mo. At sabi mo, dun ka, you feel safe. Pero hindi, tumakas ka. Iniwanan mo kami. Binastos mo kami. Binastos mo yung buong gobyerno. Hinalughog ka sa buong Pilipinas. Ay mga kapulisan natin, mga NBI, Coast Guards, talagang pinahirapan mo. Pero sasabihin mo ngayon, may death threat ka. At ngayon, kampante ka, na protektado ka.
It doesn't make sense kasi, Alice. Guwahuaping. Question. Bakit? Ang answer ko pa rin po dyan ay after wala rin po sa mind ko po na pwede ko pong gawin yan at pagkatapos ko po na share na meron pong death threat, I feel relieved po nung nakausap ko po sila. Hindi mo Salamat, Senjo. Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong. But anyway, hindi ka tumatakas sa Pilipinas dahil sa death threat. Yun ang pinasagot mo sa amin. Tumatakas ka dahil tinatakasan mo yung mga kaso mo. Tinatakasan mo yung mga criminal activities na ginawa mo. Salamat, Sen Joel. Sen Doroy, one related Madam Chair, question. may this representation inquire as to